中联Cuadro Ara 10位Zapi. Casimero sumuko sa laban at umayaw sa ikalima ng round. Magandang araw sa inyo mga idol. Ang ating po itatampok sa bidyong ito ay ang naging laban ni Casimero na kung saan sumuko sa laban ang ating kababayan sa kalagitnaan ng kanyang world title fight. Si Casimero po mga idol ay ang isa sa mga pinakakinahabangan na boksingero dito sa ating bansa dahil sa dadala po nitong kaangasan at nakakatakot na lakas kung sumuntok na naging pangunahing dahilan lang naman mga idol kung bakit mas kinatakutan po noon ang isang General Casimero sa Bantamweight Division. Ngayon may paparating na laban si Casimero na nakatakda di umano dito sa buwan ng Oktubre taong kasalukuyan at maraming mga Pinoy boxing fans ang nakaabang sa matinding laban ni Angas ng Pinas dahil ito ang magbubukas sa kanya para sa gayon ay muli nga po mapag-usapan ang kanyang pangalan at mahanay sa mga boksingero na pwedeng makalaban ni Naoya Inoue. Ngayon po ay ang matunog na mga kalaban ngayon ni Casimero ay ang veteranong boksingero na si Saul Sanchez na may kasalukuyang kartada na 21 panalo, may 3 talo at may 12 nanakaw dito sa kanyang 21 mga naipanalo mga laban. Inaasahan po na magandang laban ang maipapakita ng dalawang ito. Ito'y dahil sa sinabi ni Sanchez na kung ito di umanong si Casimero ang talagang kanyang makakalaban, ay handa di umano siyang makipagbasagan ng mukha dito sa ating maangas na kababayan. Ngayon mga idol, meron po kasing mga nagsasabi na ito na di umano ang laban na talagang magpapaayaw kay Casimero, na katulad na lamang ng nangyari kay Matelani. Dahil sa kakaibang boksingero di umano itong si Sanchez na haling tulad sa kakayahan itong si Moruto Matalani na agresibong boksingero at handa pong salubungin ang malalakas na suntok ng kanyang kalaban. At sa mga idol po natin dyan na hindi pa nakakakilala kay Moruto Matalani, ay ito po ang laban na ihahain ko sa inyo mga idol, na kung saan nga po umayaw sa ikalima ng round ang ating kababayan. At ito ay sa kanya pang kauna-unahang world title fight sa flyweight division. At ito ay nung makaharap po nito ang mula sa bansang South Africa na si Moruto Matalani na may hawak ng IBF flyweight world title belt. Sa unang bahagi ng laban ay kapwa po agad nagpapakawala ng malalakas na suntok ang dalawang boksingero na kung saan ay wala ng basa-basa sa galaw ng kalaban dahil sa agad na po kasi nilang binibitawan ang kanilang mga direktang suntok. Pero makikita po dito sa laban mga idol ang pagiging agresibong boksingero nitong si Matalani na gustong igit-git dito sa corner si Casimero para sa gayon ay ipakita sa mga hurado na mas dominante siyang boksingero at kampiyon kaysa sa kanyang challenger. Moruti. Big punches there from Casimero. Moruti has that crouching style. Is going to be good fodder for Casimero. Moruti takes his time, trying to weigh his man down. Very little changes to the referee. One judge added to the judges. Sazit Kamlashe is a South African judge. The other judges, Alan Davis, is still here with us at ringside. And Valerie Dorset. Yeah, Marutin Dalane is trying to close the gap at this point. Yes, Dalane now taking the fight to the Filipino, but the Filipino goes back with a big punch. Now the Filipino does throw some mean punches. One of the other things about the Filipino is his movements. He's quite upright. I'm not necessarily comfortable with his coordination in terms of movement, but he throws hard punches, that's for sure. That is for sure. So Casimero obviously getting an opportunity to fight for a world championship. It couldn't be a slouch. He's here to show what he's made of. No doubt, this man, Moruti,
Takes his time to weigh his men down. Clash of heads there. And Casemiro quite happy to counter as Ntalane comes in to engage. Casemiro only 14 fights to his name. There you go, Moruti Ntalane. I did say that Moruti Ntalane cannot be flat-footed in this fight. He's gonna have to move. Sa pangalawa ng round ay mas naging agresibong boksingero itong si Matelani mga idol na sinusundan ang bawat paggalaw ni Casemiro. Gumagawa po naman ng malalakas na suntok itong si Casemiro sa tuwing pumapasok sa kanyang depensa itong si Matelani. Kaya lamang mga idol ay makikita na parabang pinapagpag lamang nitong si Matelani ang malalakas na suntok na ginagawa nitong si Janrel Casemiro. He's a moving target. A good overarm right from Casemiro. Staying out of trouble for now. Announced his arrival in the first round with big punches, booming punches. Look at that. Swivels as he throws that punch. Moruti Ntalane concentrating on the jab. Just throwing it out to keep his man at bay. Now he's throwing that right from the outside as he cannot penetrate him on the inside. Moruti happy to just lead with the right hand sometimes. He is such a move. Goes to the body, a big punch from Moruti to the body. Moruti Ntalani's corner wants speed from him. Uppercut once again from Janrel Casemiro. It's that uppercut he's been waiting for. Big combination from Ntalane. Oh, the Filipino is not overawed. Now the Filipino looking to drop an overarm right rather. Big punch once again, shook the young man. Better exchanges from Moruti Ntalane in this round. Moruti Ntalane, what a hardened flyweight champion he is. I mean, he's definitely built, with all that experience, he's built a lot of resistance. He's able to withstand whatever. Sa ikatlong ng round mga idol ay makikita na parabang aligagana ang ating kababayan sa laban. Na animoy hindi niya na malaman-laman ang kanyang gagawin sa laban. Hindi akalain ni Casemiro na ganito pala katatag itong si Matelani na kayang-kaya pong matagalan ang kanyang mga direktang suntok na binibitawan. Uppercuts from the young man from the Philippines. Yeah, no, I mean... He must not punch himself. Referee Morton says your punches, my friend. He's throwing booming punches, this young man. Hope he's not out. Back to the body. Seems to have taken that punch. Wow. Doesn't it look a little bit like a young Manny Pacquiao? Oh, big punch from Ntalane. Yeah, no. You can see both boxers definitely throwing some huge punches. There you go, Moruti Ntalane trying to close the distance, and what is done here very well is to establish the jab first, and then start to build on his attack from there. Overarm right from the Filipino. Very mobile, the Filipino, that's what I was thinking. Yes, he's very mobile. And, Look at this referee, when Ntalane goes downstairs and hits body punches, he doesn't get warned. That's because he can tell that those body punches are going to the body and not intended to go below the belt.
Talane. Not over. Amra. Good to the jaw. Talane. As I said, following his man and really cutting the corners. Well, could this be the end? Could this be the end? Yes, it is. Well, the young man couldn't take it anymore. There's just too much. Sa laban mga idol ay natalo po sa laban itong si Casimero at nanasap ang kanyang pangalawang talo sa South Africa na si Moruto Matalani. Inamin ni Casimero na nawala ang puso niya sa laban at hindi na ilabas ang lakas at totoong halimaw na kanyang kakayahan. Hindi po masyadong pinagandaan ni Casimero ang kanyang kauna-unahang world title fight na ito. Pero pagkatapos din po ng laban na ito ay nakapagdesisyon itong si Casimero na baguhin ang kanyang nakaugalian at dapat muling isapuso ang laban. Kung saan ay nagbunga nga naman ito mga idol dahil siya ay naging isang ganap na 3-division world champion at isa sa mga kinikilala na malalakas at halimaw na boksingero dito sa ating bansa na talagang kinaabangan ang bawat laban na sinasagawa.